Good morning guys. Magre-react ako guys sa nangyaring yung trending sa Jeddah na dalawang OFW namatay yung lalaki tapos napagkamalan yung jowa ang dumedo. Yan. Ang jowa ang pumatay raw. So parang yata na na-release na yung jowa, parang sa findings yata ng authority, hindi naman kaya nirelease na. So nakita ko sa isang vlog na in-interview yung jowa ng isang malaking vlogger, si Juan yata yon. Ayan, nakita ko may mga reaction, almost kalahati, yung medyo hindi naniniwala, tapos yung almost kalahati, parang ano na lang, neutral. So, ang ma-re-react ko dito guys, base sa kwento sabi kasi nung GF, nagkita sila nung BF niya, tapos nung pag-alis niya, nakita na lang yung BF niya may saksak raw sa tiyan. So, wala na. So, ang nangyari kasi, parang, di ba, mga friends of friends, siya yung itinuro na GF. So, parang akusado agad siya. Pero, nung pinatawag naman raw sila nung authority, tatlo yata sila, wala naman nakitang findings. So, parang yung family nung lalaki sa Pilipinas, duda. So, tapos na yon, magre-react na lang tayo guys, bilang aral na lang Buhay na nila yan ayaw na nating pakialaman, tsaka nasa authority na yan. Sa atin, aral na lang. Lagi tayong mag-react sa aral, di ba? Para sa akin, unang-una pa lang nakita ko doon sa mga sinasabi niya, unang-una parang yung pagmamahalan nila doon pa lang bawal na kasi may mga bansa talagang bawal yung ganyan. 'Di ba? Lalo dito sa Mid East. Tapos sa kwento pa nga doon, nabuntis yata siya nung lalaki. Tapos pinalaglag niya. So doon pa lang bawal na 'yun, 'di ba? Tapos ang nangyari yata, nahuli niya yung lalaki, may ibang jowa. Kaya lagi silang nag-aaway, nagpahiyaan sila sa social media. So doon pa lang mali na, mali. Yung mga ganito kasing senaryo guys, is a private crime yan. Kayo lang nakakalam Malalaman na lang ng authority, ng publiko, kung may nangyari na. 'Di ba? Bawal na agad yan. So, ang nakikita ko sa mga comment, alos hati. Baka raw siya ang gumawa nun, meron naman hindi siya ang gumawa. So, wala na tayong doon. Wala na tayong um, pakialam doon kung sa finding naman ng authority, tapos na, wala na. Kung gusto niya or nung family nung lalaki, pwede naman kung pagbalik sa Pilipinas, re-investigation. Pwede naman siguro 'yon. 'Di ba? Kung may pera yung side ng lalaki, yan paimbestigahan niya. Madali lang naman kasi yan 'Di ba? Titingnan kung kutsilyo ba may fingerprint ng babae. So, may possibility. So, nasa ibang bansa kasi sila. Alam mo, may mga ibang bansa kasi na although foreigner lang tayo dito mas focus sila sa tao nila, 'di ba? Pero okay naman, sumusunod naman sila sa protocol, 'di ba? Sa unang-una pa lang kasi bawal na yung ginagawa nila 'di ba? Di na yung pag-aaksaya ng bansang 'yun, yung mga ginagawa nyong private crime, 'di ba? Tapos na, parang ganon. Ang nakikita ko kasi dito guys, bilang aral na lang sa mga lalaki, 'di ba? Nakita ko naman sabi nung babaero raw, so nahuli niya. Doon pa lang may na rin, may fault na rin both side Tapos yung relation nila mali rin. So both side sila, para sa akin both side
ah, may mali, 'di ba? Sa una pa lang, 'yun ang nakikita ko dito. Kasi alam nyo, kung ikaw isang lalaki, 'di ba? Nauunawaan ko yung ano yung mga lalaking may karelasyon kasi nasa abroad eh. Dapat kasi niyan sinasamahan ng mga misis o nung jowa o yun para talagang solid yung relation nyo. Talagang hindi na natin maiiwasan yan eh. Meron talagang mga OFW yung ganyan. Kung pare sila may pamilya, yun, bawal na talaga yun. Kung naman, hiwalay, hindi bawal yun. Kaso, sa ibang bansa kasi, kailangan may process. Hindi naman agad-agad. Lalo yung ibang bansang hindi naman open. 'Di ba? Doon pa lang mali na kung doon kayo sa bansang hindi naman open. May bansa kasi bahala kayo diyan, magligawan kayo. Hindi naman kayo sakop ng batas nila eh. 'Yun. Uh, naobserbahan ko kung ikaw isang lalaki, obserbahan mo yung babae sa pagsasalita pa lang, kung matapang ay bakit ka pa magtitiis diyan, 'di ba? Sa mga babae naman kasi, minsan iniigpitan nyo masyado yung lalaki, pero yung sitwasyon nyo mali. Diba? Doon pa lang mali na eh. Yun lang maano ko doon na naobserbahan ko. Mayroon talagang ganyan na babae, sobrang tapang, talagang hanggang ano, dededoin ka, ano, mangyayari hanggang kamatayan. Ayan, grabe, di ba? Na experience ko rin yan na hindi naman ako nagmamalinis nung 2013 yata yon unang Saudi ko. Siyempre ako lang mag-isa. Yung kasama ko, ang lalaki, driver, sabi niya gusto mo katawagan. Diba? Okay lang. Ako naman katawagan lang naman yan eh. Tapos yung katawagan pa lang yun, in love na sa'yo. So, akala nila kayo na. Kaya ang nangyari, pimpre naman ikaw, katawagan lang naman eh. Ang nangyari, nagalit na sa'yo nung ayaw mo nang kausapin. So, doon pa lang binabantaan ka na ganun. So, mali na yon. Katawagan pa lang naman eh. Mali na. Kaya meron talagang ganyang mga babae guys na kapag nagloko ka darating sa puntong alam mo, dedo ang kapalit. Diba? Kaya aral na lang sa mga lalaki at saka sa babae rin na ganun yung ugali nyo, tingnan nyo talaga. Lalo kayo nasa ibang bansang mahigpit. Ayan. Yung nangyaring ganon, buhay na nila yon kung pag-uwi. Di ko rin kasi alam yung ano guys, yung pangalan ng babae. Kasi naka-ano na eh. Naka-private. Siguro ang makakaalam nun yung mga pinag-posta nila sa social media, sa grupo nila, sa Jeddah, yon. Pero wala na tayong pakialam doon, tapos na eh. Ang kwan lang doon, yung babae, talagang buhay siya eh, di ba? Yung galit ng pamilya at saka ng mga baser, hindi yun mawawala sa kanya hanggang buong buhay niya. Kasi siya yung ano doon eh. Although hindi naman siya yung suspect, parang tapos na nga napawalang sala na. Pero hindi pa rin nawawala yung duda doon. Guys, kasi kapag dumating kasi sa mga ganyang worst scenario na nagkaroon na ng patayan, grabe na yan, mahirap na yan. 'Di ba? Kung ganyan ka siyang relasyon nyo, kung umayaw na, wala nang maraming sakitan. Ganon. Halimbawa, yung babae, sinabi sa'yo, iwalay na tayo. Mabuti pa lang, mag-iwalay na tayo. Ayaw ko na sa'yo. Doon pa lang, bilang lalaki, tayo naman kasi gentleman, wala naman tayong magagawa eh. Magpakabait na lang tayo. 'Di ba? Hindi na natin sasaktan. 'Di ba? Yung isang babae o lalaki man, vice versa na lang tayo Kasi pwedeng gawin kasi ng babae yan sa lalaki, pwede rin gawin ng lalaki sa babae. 'Di ba? Ang kuwan na lang diyan, huwag na dumating sa puntong ganon na tatapusin mo yung buhay ng isa. 'Di ba? Ang pangit naman. Sayang. Kung pwede naman sanang napag-usapan na lang, 'di ba?
Kaya yan, aral na lang guys sa mga ah, may karelasyon, mga private nyo na yan eh. Wala na tayong pakialam dyan eh. Hindi naman hawak ng gobyerno bawat nangyayari dito sa abroad. Kaya buhay nyo yan. Kaya mga lalaki naman, tingnan nyo maigi yung babae, kung mabait ba, hindi hindi pumapatay, 'di ba? Hindi stricto, yung tama lang, 'di ba? Ganun. Kasi mali na nga yung pinasok nyo tapos mangyayari pa nung ganun. Yun lang guys, marera ako doon sa nangyaring trending sa Jeddah ba yun? Jeddah. Aral na lang. Yun lang, bye-bye.